Okay, so pagaganahin ko na ang ating oil level regulator. So ito na yung pinaka-complete na setup ng aking bagong kalan. So ang dami niyan pa. Bali, pito yung paa niyan. Okay, napakagaan lang yan. Okay, so ayan ang kanyang performance. Blue flame din yan. Okay, so babaliktad ko lang yung camera para nakikita nyo yung pinaka-performance niya. Okay, so ito yung aking bagong kalan. Okay, so blue flame na blue flame din yung kanyang output. Ayan, ang setup niya o ang kanyang pressure, ito. Nasa, lalapit ko na. Namatay, nabunot. So ang pressure niya, ayan. Nasa number 7 siya. Okay, so yan ang performance niya. Blue flame siya. Pag ito todo natin, yan, mataas din ang apoy niyan. Malakas din siya. Okay, gumagana na yung ating oil level regulator. Naka-on na yan. Nakabukas na yan. So wala na mga patak-patak system. Hindi na uso ngayon yun. So ayan ang kanyang performance. Blue flame na blue flame siya. So subukan natin hinaan ng pressure. Ayan. Ayan, pwedeng pang inin yan. Blue flame pa rin ang kanyang nilalabas. Pagka mag-iinin na tayo ng kanin, pwede na yan. O pwede nyo panlakasan ng kaunti. Yan. Malumanay na malumanay ang dating. Yung ring na yan, semi-anti-splash proof ang design ko dyan. Pag sinalangan natin yan, magbabaybay yan sa pitan ng kaldero. So, napaka-swabe ng kanyang dating. Pwede pa nating taasan ang ating pinaka-pressure. Yan, blue flame na blue flame siya. Napaka-smooth. Ayan, nasa kalahati pa lang ang setup niyan, ang pressure niyan. Kung ito todo natin, yan ang maximum performance niyan. Ang taas ng apoy, hindi lang masyado makita kasi maliwanag. Ayan, ang taas ng apoy, oh. Gumagana na yung ating oil level regulator. So napakasimple lang ng design ko na yan. Ayan, ganyan lang yan. Ang ganda ng apoy ng burner na ito. Tulis na tulis eh, oh. Tignan nyo maigi yung aking oil level regulator na yan. Yung automatic oil level regulator. Napakasimple lang ng pagkakadesign ko. Hindi na masyado masalimuot. 2 tubo lang sa ilalim. Napakaganda ng apoy na ito. Asul na asul talaga. Meron pang isa sa gitna. Okay, maintain na niyan yung ganyang klase ng apoy kasi gumagana yung ating oil level regulator. Hindi na magbabago yung performance niyan.
Taas ng apoy na binibigay, oh. Halos mga 8 inches siguro ang taas niyan. Pag sinalangan natin ng kaldero yan, yung orange na yan, manawawala yan, nagiging full na asul na talaga yan. Oh, napakaganda ng apoy na ito. Taas, oh. Babaybay sa taas, eh, oh. Lalo lumalakas habang tumatagal. Nami-maintain na niya kasi yung tamang level ng ating langis na makapag-perform siya ng maximum performance niya. Ang lakas ng sirit sa gitna, oh. Okay, ngayon ko palang pinagana ang aking oil level regulator na ito. Magaan lang itong product ko na ito. Hindi siya masyadong mabigat. Ang maganda lang rito, itong tangke natin, natatanggal yan, nababaklas. Pati rin itong stand na ito, natatanggal din ito. May tornilyo rin na yan. Para hindi sagabal, pwede matanggal itong stand na ito. Sumisirit na talaga. Okay, subukan nating lagyan ng salang. Okay, may kawali rito, isasalang ko. Kaya kung mapapansin ninyo, naglalahalos, lumalampas sa ring yung apoy. Hindi na masyado makita ang pagka blue flame. Wala na mga orange na lumalabas. Asul na asul lang ating output. Napakaganda ng buga ng apoy na ito. Gumagana na kasi yung ating oil level regulator, kaya maintain na niya yung maximum performance. Kaya nakita nyo, kaalat talaga, oh. Halos lumalampas na sa ring natin yung mga apoy. Hindi lang masyadong makakita kasi maaraw pa, eh. Liwanag. Pero yan ang performance na. Yan, asul na asul talaga. Wala akong makitang orange. Kapiranggot na kapiranggot lang. Napakaganda ng pagkakabuga ng apoy na ito. Asul na asul talaga. Pagka ganyang may ring, iwas yan sa kaunting halimbawa magkakaroon ng uling, medyo may iwasan. At saka yan, semi-anti-splash proof yan yung ring na nilagay ko dyan.
Kaya kung mapapansin niyo hindi nagbabago ng performance. Kasi may oil level regulator na siya. Ibig sabihin, nami-maintain na niya yung height na gusto ng ating chamber. Ito ang ating oil level regulator. Maintain na niya ang height. Gumagana na yan. Pinagana ko na yan. Yung kawali na yan, talagang kulay itim yan hindi yan uling. Talagang ang kulay niyan ang plated yan ang kulay itim. Pati yung loob niyan, itim din ang design niyan. Baka akalain nyo baka sabihin nyo uling yan. Hindi po uling yan. Tignan nyo na lang yung apoy na binibigay na binibira na ito. Napakaganda. Okay, sandali lang. Kulo agad Ang lakas ang bulwak sa gitna. Wala pang 5 minutes. Kumulo agad yung tubig na nilagay natin. Nagsimula na kaagad kumulo. Okay, mula kanina yung ating oil regulator naka-on yan, nakataas yan So walang umaapaw dyan, talagang effective yan, 100% effective yan. So kanina pa, talagang maintain niya yung level na gusto ko, yun. Hanggang dyan lang yan, hindi na magbabago ng level yan. Okay, tingnan natin yung level ng langis na nasa salo. Kung gaano kataas. Ayan. Ganyang kataas ang langis na nandoon sa ating chamber. Yun ang gusto kong height ng langis. Ganyan kataas yan. Ayan. So kanina pa yan, hanggang dyan lang yung taas ng ating langis. Ayan. Ayos ang performance ng isang ito. Talagang asul na asul talaga siya. Bulwak. Nakasentro sa gitna yung yung bulwak. So walang pagbabago ang performance. Diretso pa rin ang kanyang kuwan.
Kasi maintain na niya yung dami ng langis na nasa loob ng ating chamber. Okay, so napakaganda talaga ng apoy na ito. Lumalabas sa ring. Okay, so babalik na rin ko lang yung camera. Okay, so hanggang dito na lamang muna ulit. At sana nagustuhan nyo o may napulot kayong idea sa paggawa ng mga ganitong klaseng kalan, pati yung ating pinaka model ko na pangalawang number tong model na tangke. Napakasimple. Ayan lang, dalawang tubo lang sa ilalim, isang daanan ng user sa ibabaw. So napakasimple. So yung ganun din yung ating pinaka-burner, napakasimple din. So iwas patak-patak system na. So gumagana na yung aking version 2 na tangke na may oil level regulator. So maraming salamat sa pagsama. Sana may napulot kayong idea sa mga ganitong klaseng mga gamit o kalan na use oil. So ayan, kita nyo, asul pa rin yung ating kuhan. Maintain niya kanina pa yan, hindi nagbabago. Yan, masyado na malakas yung putwak sa taas. Okay, so hanggang dito na lamang muna ulit. Maraming salamat, lalo sa mga bagong subscribers. Ang sunod dito, magpapaapaw tayo. May natuklasan na naman akong pinakasimpleng kuhan. Anti-splash proof. Napakadaling gawin. Tignan nyo. So abangan nyo sa susunod. So maraming salamat sa pagsama. So until then.